Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I wouldn't follow you. Oh, say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Magandang araw sa ating lahat. Kami po ang ikasampung mamamahayag. Ako po ang unang reporter. So, aming ipapahayag ang wika at sexualidad. Ating talakayin ang introduction. Hindi na bago sa demokratikong bansa ang usaping sexualidad. Ang bawat individual ay malayang pumili ng kanyang sariling kasarian sa kabila ng kanyang natatanging sex. Kaya hindi nakapagtataka na ang bansang Pilipinas ay dahan-dahang tinatanggap ang komunidad ng LGBTQA+, ngunit ang komunidad na ito ay hindi demokratikong maituturing gaya ng bansa. Demokratikong tinuturing ngunit hindi madaya. Gender rules, ito ang pagtatakda sa tungkulin ng isang tao sa isang lipunan na batay sa kanyang sex. Ito yung sa mga babae na kilala or inaasahan sila sa lipunan na gumawa ng mga kagaya ng paglalaba, tapos gawain sa bahay. Tapos yung lalaki naman ay inaasahan ng lipunan na sila yung maghahanap buhay at magtutustos sa kanilang pamilya. Sa pagdaan ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay unti-unting nagbabago dahil na rin sa iba't ibang oryentasyon. Ang mga salik na panlipunan gaya ng edukasyon, teknolohiya, karapatan at iba pa ay malaki ang impluwensya sa usaping sexualidad sa isang lipunan. Masasabi na isa sa mga may malalaking faktor na pagbabago ng pananaw sa
sexualidad ay ang media. Tuluyang hinubaran ng media ang paniniwalang konbensyonal sa sexualidad. Sa kabila ng dahan-dahang pagbabagong hindi may pagkakailang masalimuot at komplikado pa rin ang usaping sexualidad sa bansang Pilipinas dahil sa pagkakaiba-iba ng paniniwala at kultura ng bawat isa. Sex versus kasarian. Sa wikang Pilipino, ang salitang kasarian ay ginagamit upang bigyan ng kahulugan ang sex at gender. Ito ay nagbibigay ng malaking problema sa usaping bansa may kaugnayan sa sexualidad dahil sa madalas na pinapalit ng mga tao ang kahulugan ng kasarian upang tukuyin ang sex at gender. Ang sex o sex ay tumutukoy sa isang biological na konsepto na nakabatay sa mga biological na katangian ng isang tao. Ang gender naman ay tumutukoy sa pansarili, panlipunan at pangkulturang perspektibo ng mga tao sa kanilang kasarian. So, ang sex ay yan yung, kung pinanganak kang babae, yung biological mo na katangian na hindi yung mababago, pwera na lang kung sumailalim ka sa isang operasyon upang palitan ang iyong sex. Yung gender naman is, ito yung pagkakakilala sa iyo ng lipunan. At pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kahit na lalaki ka na kung nakikita mo ang sarili mo na babae, na pwede yung gender mo na maging babae. Intersex ay tumutukoy sa mga pisikal na katangian at o ang sexual na katangian na hindi maikakategorya bilang lalaki o babae. Ito ay maaaring dulot ng problema sa chromosome ng tao o ang deformasyon ng ari sa kanyang kapanganakan. Ayon sa mag-aaral, 1 sa 100 tao ang maaaring ipinanganak na intersex. Ito naman yung intersex na ito yung sinasabi nilang may dalawang sex na hindi niya matukoy kung babae siya o lalaki siya, na karaniwang na ito yung problema dahil nangyayari to dahil sa problema sa kanyang chromosome o baka hindi siya masyadong na-develop. Ang karaniwang batayan ng gender ay ang gender identity at rules na mayroon sa lipunan. Ito ay pagiging masculine o feminine. Sila ay inahasahan na sumunod sa mga katangian o gawain na itinakda at kinilala ng lipunan. May mga taong itinuturing nila ang kanilang sarili bilang non-binary, kung saan ang non-binary ay hindi sumusunod sa traditional na male-female binary ng lipunan. Ang gender identity ay personal. Ito ay kung paano natin nakikita ang ating sarili batay sa ating kasarian, kung tayo ba ay lalaki o babae. Ngunit may ilang tao sa lipunan na hindi sumusunod sa nakagawiang gender identity. Ang mga tao ito ay tinatawag na transgender o gender non-transforming. May mga tao din na bigender kung saan ang isang tao ay gumaganap na gender role ng parehong lalaki at babae. Hindi rin mawawala ang agender ang mga tao na hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na bahagi ng kahit anong kasarian. So, transgender, sila yung mga tao na iba yung tingin nila sa kanilang sarili, and bigender is sila yung mga tao na gumaganap na lalaki at babae at the same time. And then yung agender na sila yung tinuturing nilang yung kanilang sarili ay wala silang kasarian. Aking ipagpapatuloy ang aming pagpapahayag na napapatungkol sa wika at sexualidad. Dumako tayo sa aking ipapahayag na napapatungkol sa gender identity or kasarian, pagkakakilanlan. Ang kasariang pagkakakilanlan ay kaugnay ng pakiramdam ng isang tao tungkol sa sarili at ang karamdaman ng pagiging lalaki o babae. So, dito, ang kasariang pagkakakilanlan ay yan yung pakiramdam mo sa sarili mo. Kung ipinanganak ka na babae, ngunit pakiramdam mo is lalaki ka, so yung gender identity mo is lalaki ka. Then, ang kasariang pagkakakilanlan ng isang tao ay naiiba mula sa kanyang sexual o orientasyon. So, ang kasariang pagkakakilanlan ng mga tao ay maaaring naiiba mula sa kaniyang karaniwan na itinakda nang sila'y ipinanganak, at maaaring kabilang dito ang transsexual, intersex, crossdresser at trans. So, ano nga ba ang transsexual? Ang transsexual ay ang mga tao na kinikilala bilang isang kasarian nang sila ay pinanganak.
pero na kumikilala sa kanilang sarili na ay naiiba. So yon. Sa transsexual kasi is sila yung uma-undergo through surgery. Kumbaga pinapalitan nila ang original na kasarian nila sa ibang kasarian. So dumako na naman tayo sa intersex. Ang intersex ay ang mga tao na hindi madaling uriin bilang lalaki o babae, batay sa kanilang pangkatawang katangian, sa kapanganakan o pagkatapos o pagkababae o pagkalalaki. Yung intersex kasi is hindi nila ma-identify if lalaki sila or babae, kasi kumbaga magkatabi yung kasarian nila. Sa crossdresser naman ay isang tao na dahil sa damdamin at psikolohiya, kagalingan ay nagbibihis sa mga kasuotan karaniwang kaugnay ng kabilang kasarian. Sa crossdresser naman, kunwari, babae ako, pero feel ko lang sumuot ng mga panglalaking damit. So, yun yung sinusuot ko kasi yun yung gusto kong suotin. So, yun yung crossdresser. Kumbaga, nagsusuot ka ng ka-opposite sex mo. Dahil kasi yun yung feel mo na suotin. Even if hindi mo naman, kumbaga, for example, babae ako, hindi mo naman feel na tomboy ka, pero gusto mo lang yung panonood ng mga lalaki. Ang trans naman ay isang pangkalahatang salita na ginagamit upang ilarawan ang mga individual na sa iba't ibang grado. Hindi tumutugma sa karaniwang nilalarawan ng lipunan sa isang lalaki o babae. Ang trans naman ay yan yung mga bakla or tomboy. Sila yung hindi nag-undergo ng surgery. Kumbaga, hindi sila matatawag na transsexual dahil transgender lang sila or trans. Ngunit yung mga transsexual is yung mga transgender is hindi mo matatawag na transsexual, or yung transsexual naman is hindi mo matatawag na transgender. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So, dumako naman tayo sa sexual na orientasyon. Ang sexual na orientasyon ay tumutukoy sa ating physical, emotional at sexual na attraction sa ibang tao. Ang sexual orientation is, sa madaling salita, is dito mo nalalaman kung kanino ka nagkakagusto at nakakaramdam ng romantikong attraction. So, narito ang mga ilang halimbawa ng sexual orientasyon. So, ang homosexuality ay ang pagkakaroon ng attraction sa kaparehong kasarian, tulad ng mga lesbian kung saan ang mga babae ay nagkakaroon ng romantikong attraction sa kanyang kapwa babae. So ang heterosexuality naman is ang pagkakaroon ng attraction sa opposite sex. So ang bisexuality naman is pagkakaroon ng attraction sa kaparehong sex. Ito yung mga taong nakakaranas ng attraction sa kaparehong kasarian. So ang asexual naman is isang tao na hindi nagkakaroon ng attraction sa kahit anong kasarian. So, ang gender identity naman is isang personal na karanasan. So, sa madaling salita, ang gender identity is kung paano mo nakikita ang iyong sarili kung ikaw pa ay babae o lalaki o wala sa nabanggit. So, dumako naman tayo sa katanungan kung bakit nga ba mahalagang alamin ang pagkakaiba ng gender identity at sexual orientation. So kung hindi natin maunawaan ang pagkakaiba ng gender at sexual orientation, tayo ay maaaring agarang manghusga sa sexualidad ng isang bata na hindi mauunawaan kung sino ba talaga siya. Kadalasan kapag nakakakita tayo ng mga tao na may gender expression na salungat sa katanggap-tanggap sa lipunan, nabibigyan agad ng panghuhusga ang mga sexual na orientasyon ng tao na yon. Ang mga ganitong pagtrato sa mga sexualidad ay minsan nagdudulot ng mas malaking pagkalito sa pagkatao ng maraming kabataan dahil sa madalas na iniuugnay ang gender expression nila sa kanilang sexual orientation. So, mahalagang alamin natin ang pagkakaiba nito upang mas makilala natin ang ating sarili nang sa ganong paraan ay maging sigurado tayo sa ating nararamdaman. So, dumako naman tayo sa wika at kasarian. So, ayon kay Deborah Tannen, isang propesora ng linguistika sa Georgetown University, so base sa kanya, ang mga babae at lalaki ay pinapalaki sa magkaibang kultura. So, itong dahilan kaya ang komunikasyon sa pagitan nila ay nagiging cross-cultural na komunikasyon. Dahil sila ay tumatanda sa magkaibang mundo, nagbibigay daan ito sa pagkakaroon ng magkaibang mundo, nagbibigay daan din ito sa pagkakaroon ng magkaibang estilo ng pag-uusap sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ito ay kilala bilang genderless. So, narito ang 6 na kaibahan ng genderless. So, ang una ay ang status versus support. So, ang mga lalaki ay nabubuhay sa isang mundo na kompetitibo ang konversasyon. Sinusubukan nilang makakuha ng upper hand upang mapigilan ang iba na dominahin sila. Para naman sa mga babae, ang pakikipag-usap ay paraan para makakuha ng apermasyon at suporta sa kanilang idea. So kung mapapansin nyo, pag nag-uusap ang mga kalalakihan ay parang nagyayabangan sila sa kung sino o kung ano ang mas astig o mas maganda sa kanilang opinyon.
Ang sa mga babae naman is ginagamit nila ang pakikipag-usap upang makakuha ng impormasyon. So alam naman natin na ang mga kababaihan is mahilig sa pagdidiskubre kung saan ang bawat tanong nila ay dapat mabigyan ng kasagutan. So ang ikalawa naman is independence versus intimacy. So ang mga babae ay karaniwang nagbibigay ng importansya sa kalapitan at pagsuporta upang mapanatili ang intimacy. Para naman sa mga lalaki, nag-aalala tungkol sa kanyang katayuan o estado ay mas nagbibigay ng importansya sa hindi pag-asa sa iba. So, dito sa independence versus intimacy, ang mga babae is sila ang kalamitang nagbibigay ng importansya at pagsuporta sa mga bagay-bagay. While ang mga lalaki naman is nagiging independent sila kasi hindi sila umaasa sa iba. So, talagang minamindset nila na kaya nila kahit walang tulong ng iba. So, ang ikatlo ay ang advice versus understanding. So, para sa karamihan, ang mga lalaki, ang isang reklamo o daing ay hamon upang makahanap ng solusyon, samantala ang mga kababaihan ay naghahanap ng ginhawa at simpatsya para sa kanilang problema. So, dito, ang mga lalaki is naghahanap ng agarang solusyon sa isang suliranin. Sa mga babae naman is kapag nakakarinig sila ng isang suliranin, sinusuri muna nila ng maigi kung ano ang punot dulo ng suliranin. So, ang halimbawa nito is kapag nagsusumbong ang mga anak sa kanilang tatay. So, di ba, ang tatay kapag nagsumbong ang kanyang anak is agad-agad nasusugurin niya ang umaway sa kanyang anak nang walang pag-alinlangan. Pero ang mga nanay, kapag nagsumbong ang mga anak nila, tinatanong muna nila kung may nagawa pa siyang masama sa umaway sa kanya, nang sa ganun ay malaman niya kung ano ang punot dulo ng away ng kanyang anak. So, ang ikaapat naman ay ang information versus feelings. So, ayan daw sa kasaysayan, ang mga alalahanin ng mga lalaki ay tinuturing na mas mahalaga kaysa sa mga alalahanin ng mga babae. Ngayon ay maaaring ibaliktad ang sitwasyong ito na ang pagbibigay ng impormasyon ay hindi kasing importante ng pagbabahagi ng emosyon. Mula sa pananaw ng mag-aaral ng wika, walang isang wika ang hihigit sa iba dahil sila ay pantay. So, sinasabi dito na ang kasaysayan noon, ang sinasabi nila na ang mga kalalakihan talaga ang mas may pinakamabigat na responsibilidad. So, alam naman natin noon na ang mga kababaihan ay sinasabing pambahay lamang at ang kanilang alalahanin ay hindi ganon kabigat dahil ang mga kalalakihan ang tinuturing na nagtatrabaho. Pero ngayon, sinasabi na katulad ng isang wika, lahat ay pantay-pantay ayon sa kanilang estruktura dahil walang isang wika ang higit sa iba at wala rin isang alalahanin ng isang ina at ama na may angat sa kanila kundi pantay-pantay lamang. So, ang ikalima ay ang order versus proposals. So, ang mga babae ay kadalasang nagpapahiwatig ng payo sa hindi direktang paraan. Ang mga kalalakihan naman ay mas madalas na gumagamit ng direktang pahiwatig o mga utos. So, dito, sinasabi ng mga babae ay paligoy-ligoy. Hindi sila direktang magsasabi kung ano ang gusto nila. Pagkos ay mahirapan ka din minsan intindihin kung ano ang nais nilang ipahiwatig. Samantala, ang mga lalaki ay direkta nilang sinasabi kung ano ang gusto nilang ipahiwatig. So, ang ika-anim naman ay ang conflict versus compromise. So, sa pag-iwas sa di pagkakasunduan, ang ibang babae ay hindi harapang tututo sa iba kahit na mas mabuti at mabisa para sa isang babae ang ipahayag ang kanyang sarili. So, sinasabi dito na ang mga lalaki ay direkta at agad-agad na sinasabi ang problema upang masolusyonan ito. Samantala, ang mga kababaihan naman ay umiiwas sila sa problema upang masolusyonan ito. Minsan, ang mga kababaihan ay hindi komportasyon ang kanilang kailangan, kundi mag-isip muna kung ano ang nararapat gawin upang sa gayon ay maayos ang problema. So, yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Dumako naman tayo sa talasalitaan. Ang talasalitaan na kilala rin bilang bokabularyo o sa Ingles bilang vocabulary ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ito rin ang umuunlad na sabay rin sa edad at kadalasan ginagamit ito bilang fundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman. So, ang talasalitaan ay isang bokabularyo na pamilyar nating gamitin. Narito ang mga halimbawa nito. Unang halimbawa, ang linggatong o suliranin, sasalitin o isalaysay, kintang pahingahan, duklay, nakalaylay, bumabalong, umaagos, tumok, kagubatan, ligwas, 1 metro, gali o paligsahan, maniig o mamihasa, malawig o matagal. So, if gagamitin natin yan sa, pangungusap, magbigay tayo ng halimbawa, kunwari itong matagal.
Halimbawa nito ay ang malawi kung matagal halimbawa is kung gagamitin natin yan sa pangungusap ay matagal na kitang hindi nakikita or malawig na kitang hindi nakikita. So dumako naman tayo sa Bekimon. Ang Bekimon ay unang sumikat sa internet na itinuturing ang mga Bekimon na bagong mukha ng salitang bakla sa Pilipinas. Mula ito sa salitang kolokyal na Beki na nangangahulugang bakla, habang ang salitang Mon ay nanggaling sa nauusong Jejemon o mga taong mahilig gumamit ng mga special characters sa pagtitext. So, alam niyo ba na nung una ay Jejemon, ngunit ngayon ay Bekimon? So, narito ang mga halimbawa nito. Narito ang iba't ibang halimbawa ng Bekimon. Dahil uulitin ko, ang Bekimon ay nagmula sa salitang bakla. Halimbawa nito ay Chanda Romero o Chan. So, if gagamitin natin to sa pangungusap, dami ko nakain, sumakit tuloy ang Chanda Romero ko. Or, dami ko nakain, sumakit tuloy yung Chan ko. Sa pangalawa naman ay maharlika o mahal. Ang maharlika naman ang nabili mo o ang mahal naman ang nabili mo. Pangatlong halimbawa ay Thundercats o matanda. Ang hirap maging Thundercats mag-isa o ang hirap maging matanda mag-isa. So, periods, mirasol o puwersa o poor or mahirap. So, ayoko na maging puwerita, mirasol o ayoko na maging poor o mahirap. So, ang panglima na halimbawa ay Boogie Wonderland or bugbog. So, if gagamitin natin yan sa pangusap ay Boogie Wonderland na naman siya ng tambay o nabugbog na naman siya ng tambay. Hanggang dito lamang po ang aming pagpapahayag na napapatungkol sa wika at sexualidad. Maraming salamat.